Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito sa aking bagong YouTube channel. Ito rin po yung may counterpart din na Facebook page, ang Veritas. Dito po sa Veritas, isang topic lang ang dinidiscuss ko. Pero ito yung mainit na topic na gusto kong pag-usapan natin para malaman natin ang katotohanan. Dahil naniniwala po tayo, ang magpapalaya sa ating bayan ay ang katotohanan. Veritas. So ang topic ko ngayon, nag-deliver ng kanyang privilege speech itong si Congressman Egay Erese. Si Congressman Egay Erese ay kinatawan ng isang legislative district ng Caloocan. Matapang ang naging privilege speech ni Congressman Egay Erese. Pero talagang lantaran niya, hayagan niyang sinabi, "This house is on fire." Ibig sabihin, yung House of Representatives kung saan siya ay nakaupo, miyembro bilang congressman, sinabi niya mismo, nag-aapoy, naglalagablab na ang tahanan nating ito, ang Kamara, ang House of Representatives. Ayon sa kanya, nag-aapoy ito dahil sa mainit na issue ngayon ng mga korupsyon at katiwalian. Sinabi niya, nagsimula ito sa mga nakaraan pang kongreso. Ang apoy na ito ay nagsimula pa noong mga nakaraang kongreso. Pero pinalala ito ng 19th Congress. Ang tinutukoy niyang 19th Congress, yung kongreso na nagpasa ng 2025 budget. At saka yung mga budget na pinag-uusapan mula nung 2022, 2023, 2024, 2025, 19th Congress na House of Representatives yun. Yun ang House of Representatives kung saan ang Appropriation Committee Chair ay si Saldico at ang Speaker ay si Martin Romualdez. Ito yung tinuturo ni Congressman Egay Erese na nagpalagablab ng apoy sa Kamara dahil sa ginawa nitong mga questionabling mga budget, insertions, na nagresulta sa mga anomalya, lalo na sa flood control. At hindi lang sa flood control, kundi sa iba pang infrastruktura. Kaya ayon kay Congressman Egay Erese, naglalagablab na ang Kamara. Kailangan na itong iligtas. Kung hindi maapula ang apoy, masusunog ng tuluyan ang nasabing house. Kaya ayon kay Congressman Egay Erese, dapat magreforma na ang Kamara. Tanggapin na mali. Tanggapin ang mga kamalian ng Kamara. Magreforma na ito. Kung hindi, magpapatuloy ang paglalagablab ng apoy. At ayon kay Egay Erese, galit na ang taong bayan, lalo na ang kabataan. Hindi sila papayag na walang mangyaring pagbabago. Kaya winawarningan ni Congressman Egay Erese ang mga kasamahan niyang kongresista. Tanggapin na natin ang ating mga pagkakamali, ituwid natin ito. Kung hindi makukontento ang mamamayan, lalo na ang kabataan. Magagalit sila. Ito rin yung sinabi ni Speaker Butchie D, yung bagong speaker na pumalit kay dating Speaker Martin Romualdez. Ayon sa kanya, sa ngayon, ang imahen ng Kamara o ng House of Representatives ay napakababa. Talagang nasa pinakamababang level ang pagrespeto ng mga tao sa House of Representatives. Talagang nasa lowest na level yung pagrespeto ng mamamayan sa Kamara. Kasi ang tingin ng Kamara ay ng mamamayan sa Kamara, napaka-corrupt nito. Ito ay tahanan ng mga buwaya. Sa totoo lang. Kaya lang, ang kailangan talaga, magpakita rin ang House of Representatives ng paglilinis ng sarili nilang tahanan. Ang Senado, nagsimula ng magpakita niyan sa ilalim ni Senate President Tito Soto at ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson. Ang ginawa ni Ping Lacson, pinakita niya sa publiko na kahit pa mga kapwa niya senador, hindi niya paliligtasin. At kaya nga, sa investigasyon mismo ng Senate Blue Ribbon Committee, lumitaw yung pagkakasangkot sa mga katiwalian
nila Villanueva, nila Estrada, Escudero, at nakatakda pang lumabas ang maraming pangalan. Mga kapwa nila senador, posible pang lumabas ang mga pangalan sa susunod na mga investigasyon. Kaya nga umaalma na ang kanilang mga kasamahang senador. Kaya nga ang sabi ng ilang mga senador na kasamahan nila, sinusunog yata natin ang sarili nating bahay. Hindi natin dinidipinsahan ang sarili nating mga kasamahan. Mabuti pa ang Kamara. O ayon sa kanila, mabuti pa ang Kamara. Pinagtatanggol ang kanilang mga kasamahan. Si Saldi ko lang ang nalalaglag. Pero yung kanilang mga kasamahang kongresista, hindi. Tama yung ganong obserbasyon ng ilang mga senador na parang ang nangyayari sa Kamara, napuprotektahan ang mga kongresista. Pero tama rin yung sinasabi ni Congressman Egay Erese. Hindi na dapat protektahan ang mga kasamahan nilang kongresista. Kailangang may maipakita na sa Kongreso, sa Kamara, ay may mapanagot ng mga kongresista. Kung sa Senado ay may nababanggit ng mga senador, dapat sa Kongreso ay may mapanagot din. Kapag walang napanagot na kongresista, magagalit ang taong bayan. Hindi maililigtas sa apoy ang Kamara. Ngayon, ang mamamayan sa mga probinsya, nagrally sa Bicol noong October 1. Ang hinihiling ng mamamayang Bicolano, panagutin ang lahat ng sangkot. Kapag sinabing panagutin ang lahat ng sangkot, managot ang lahat ng sangkot, ang tinutukoy nila, hindi lang yung mga senador na Joel Villanueva, Estrada, Escudero, kundi yung mga kongresista na marami ring mga anomalya sa kanilang mga distrito sa mga probinsya. Halimbawa, pag sinabi nating Albay, matagal na kongresista dyan ang Salceda, kasama ng Ako Bicol Party List. So dapat imbestigahan din yan. Yung mga Villapuerte sa Camarines Sur, dapat imbestigahan din yan. Yung mga Suarez sa Quezon, dapat imbestigahan din yan. Kaya tama yung panawagan ng maraming mamamayan. Hindi pwedeng ang mapanagot lang dito ay yung mga senador. Dapat yung mga kongresista rin ay mapanagot. Pag walang napanagot na mga kongresista dito sa iba't ibang mga rehiyon, sa iba't ibang probinsya, sa iba't ibang legislative districts, wala. Magagalit ang taong bayan. Kaya hindi talaga pwedeng hindi dumating ang pagpapanagot, hindi umabot sa Kamara, sa House of Representatives. Sa ngayon, naglalagablab ang Kamara pag-amin ni Congressman Egay Erese. Dahil sa grabing issue ng korupsyon, ng anomalya, lalo na dito sa flood control. Kaya dapat may managot diyan. Kapag si Saldi ko lang ang napanagot, hindi maniniwala ang taong bayan diyan. Dapat maimbestigahan si Martin Romualdez at ang iba pang mga kongresista na napakarami ng mga budget insertions, napakarami ng mga flood control projects. Kaya ano ito? Tama yung sabi ni Congressman Egay Erese. Dapat maglinis ang Kamara ng sarili nila. Dapat linisin ang kanilang sariling tahanan dahil nag-aapoy ito sa ngayon. Kapag hindi napanagot at hindi nagkaroon ng mga reforma sa Kamara, sa House of Representatives, hindi matitigil ang apoy na yan. Kaya maganda naman at na inaamin yan ni Congressman Egay Erese. Maganda naman at inaamin din yan ng mismong speaker. Sabi ni Speaker Buji, kailangan nating tanggapin na napakababa ng tiwala sa Kamara sa ngayon. At mababawi lang yan kung may makita ang taong bayan na may mapapanagot sa mga kongresista. Ang tanong, kailan yan sisimulan? Kailan mangyayari yan? At sino-sino kaya yan? Naghihintay ang taong bayan. Magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang ating Veritas.